Nawalan ng balanse sa paglakad si Iking. Papauwi na sana ito sa bahay niya 2:00 ng madaling araw. Maliban sa malamig ang ihip ng hangin na tila'y kumakanta sa kanyang tenga, ay mas nangingibabaw ang tinig ng kwago, palaka, at ang bakas ng kanyang paglakad sa gitna ng kagubatan ng Itaol. Putang ina naman! Akala ko putik lang ang naapakan ko. Tae pala. Sumbat ni Iking sa kanyang sarili habang hilong-hilo ito. Tiningnan ang kanyang bagong bili na Sparta na tila'y nasusuka sa amoy. Ay, pangako Lord, hindi na ako iinom ngayon kasi bukas na lang. Biro ni Iking habang patuloy siyang lumakad. Sa gitna ng daan, bumulagta kay Iking ang isang lumang ataol. Malaki, mabaho, pinapalibutan ng tae ang ataol na nakita ni Iking. Grabe, kawawa ang kalansay nito. Ang pangit ng libingan. Nilampasan lang ni Iking ang nakita niya na ataol at patuloy lamang ito sa kanyang padyak. Ngunit, malayo pa lamang ang kanyang tingin sa daan ay nakita ulit ni Iking ang ataol. Tinapik ni Iking ang kanyang mukha sabay pikit ang mata. Pagdilat ni Iking ay nawala na sa kanyang harapan ang ataol. May kakaibang naramdaman si Iking kaya dinalian niya ang kanyang paglakat na parabang may huhuli sa kanya. Mas kinabahan si Iking nang makarinig siya ng hu na ang tono ay humahalakhak. Tumakbo si Iking ng mabilis at nawala ang kalarasingan nito, ngunit ay bahagyang natapilok ito dulot sa nakaharang na sanga ng kahoy. Gumulong ang katawan ni Iking, mataas ang kanyang pinagkugulungan sa ibaba ng bundok hanggang sa huminto ito nang mabangga siya. Dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mata at meron siyang naamoy na pamilyar sa kanya. Bumulagta sa kanya ang ataol na kanyang nakita kanina. Pinapalibutan ito ng mga tae. Umiiyak si Iking, umiyak at sumigaw sa labis na takot nito. Lord, patawad. Pagkat ako'y makasalanan nilalang. Hindi na ako mambababae. Kakalimutan ko na ang jowa ko na sina Inan, Jezeri, Karen at Jeneline. Hindi na ako iinom at mangungupit ng pera. Hindi na ako magdodroga. Basta bigyan niyo lang ako, Lord, ng isang pagkakataon. Iyak na sigaw ni Iking habang nakatingin sa ataol na nasa harapan neto. Nahinto sa pag-iyak si Iking nang may narinig siyang boses na nagsasalita ng, Gago, hindi ka nabibigyan ng Lord mo ng pangalawang pagkakataon, iyaking duwag. Lumingon-lingon si Iking sa kanyang paligid at wala itong taong nakita. Naramdaman ni Iking naggaling ang boses sa ataol. Nagkaroon si Iking ng agam-agam upang buksan ito. Nilapitan ni Iking ang balat tae na ataol sa kanyang harapan at kahit nandidiri ito ay dahan-dahan niyang binuksan ito. Bumukad sa kanyang harapan ang kalansay na tao. Ordinaryo lamang itong kalansay ng isang tao, ngunit kapansin-pansin sa mata ni Iking ang isang gitara na katabi sa isang kalansay. Ang gitara ay kulay itim, makintab at 7 ang strings nito na siyang nagbigay interes ni Iking. Akala ko kung ano na. Ganda ng gitara mo, pre. Parang gusto na niyang may bagong may-ari. Kinuha ni Iking ang gitara na walang pag-alinlangan nang biglang hinawakan siya sa kamay ng kalansay. Tanginang Walking Dead!
Sigaw ni Iking sa sobrang takot. Anong Walking Dead? Walking Alive ako, gago. Sumbat naman ng Kalansay. Hindi makapaniwala si Iking sa kanyang nasaksihan at narinig, kaya agarang nawalan siya ng malay. Nagising si Iking ng tanghaling tapat dahil sa halimuyak na amoy ng pritong isda na sumasabay sa amoy ng kape barako. Nagising si Iking sa isang kama na mabaho na dahilan na maalala niya ang taong Kalansay na kanyang nasubaybayan noong madaling araw. Ngunit sa kanyang sarili ay panaginip lang iyon. Agad na tumayo si Iking sa kama at sinundan ang mabangong amoy dahil sa kumakalam niyang sikmura. Hanggang sa mapunta si Iking sa kusina na hindi makapaniwala sa nasubaybayan niya na akala na panaginip lang pala. Harap-harapan niyang nakita ang Kalansay na nakasuot ng sobrerong itim at nakapurmal na damit na akala mo dadalo sa kasal habang ito'y nagluluto. Gising na pala ang aking payatot na matakutin. Halika at umupo para ikaw na ay makakain. Matipunong pagkasabi ng Kalansay. Tumakbo si Iking dala ng kaba sa kanyang dibdib dahil sa kanyang nasilayan. Hindi pala panaginip. Grabe, jackpot na naman ako sa kamalasan ngayong araw na ito ah. Hanggang sa napadpad si Iking sa bintana. Agarang binuksan niya ito upang tumakas. Binuksan niya ang bintana at inihanda ang kanyang paa sa baba ng bintana at nakita ang malawak na lupain sa ibaba nito sa sobrang taas ng distansya sa bahay at lupang ibabaw. Nasulyapan ni Iking ang dumaraang ibon sa kanyang harap na tila siya ay nasa himpapawid. Tiningnan niya ang mga struktura ng bahay sa gilid, ibabaw at baba at napagtantong nakalutang ang bahay sa himpapawid na siyang kinawalan ng kanyang pag-asa upang siya ay makawala. Ibinaba ni Iking ang kanyang paa na walang pag-alinlangan. Paglingon niya ay nakita niya ang Kalansay sa harap. Sinabihan siya ng Kalansay na, Kalma payatot, o ika masyado. Hindi naman kita papatayin. Huwag kang mamatay sa sindak. Pormal na tugon na tila'y tunong dugong bughaw ang tono nito. Anong gusto mo? Gagawin ko lahat. Makawala lang ako sa bahay mo na lumulutang. Akala ko sa movie ko lang to makikita yung ganito. Grabe pre, lakas ng amats mo. Ate ka ba? Biro ni Iking, ngunit tagonginig sa kanyang labi habang nagsasalita sa harap nito. Ikaw ang may gusto, hindi ako. Tinawag mo ko, tinawag ka rin ng kapaligiran sapagkat humihingi ito ng tulong sa'yo. Tsaka hindi ako adik. Ako si Bonifacio Ocampo Tentacoles Oliveros o mas kilalang Boto. Nabuhay ako higit 10,000 taon na, kaya alam na alam ko talaga ang history sa Pilipinas. Kahit pa sa panahon ng dinosaur, mahigit 100 na akong nakahiga sa aking ataol. Hinihintay ko ang tao na karapat-dapat sa kapangyarihan ng Vugox Guiter. At ikaw ang napili nito. Wala kang magagawa sapagkat
Nahawakan mo na ang gitara. Ikaw na ang magmamay-ari ng kapangyarihang ito. Ngunit huwag kang mag-alala kasi tutulungan kita maging Vugox Guitter. Hep hep hep, paano kung ayoko? Wala kang magagawa. Anong Vugox Guitter? Wala na to. May saltik ng utak nito. Tugon ni Iking habang kinukuha niya lahat ng bagay na kanyang nakikita at inihahampas kay Buto. Nasapul sa mukha ang inihagis ni Iking na baso kay Buto. Kung hindi mo kukunin ang kapangyarihang ito, ay mamamatay ka, ulul! Tila tigre na pagkasabi sa sobrang galit ni Buto. Huminto si Iking. Mamamatay? Ako? Oo, isang sumpa ang paghawak mo sa gitara. Mamamatay ka kung hindi mo tatanggapin ang kapangyarihang ito. Magiging ganap ka na tae sa ibabaw ng ataol ko. Tahimik na umupo si Iking, nawalan ng pag-asa sa buhay na parang isang tuta na nalugmok sa katotohanan. Sige, ano ang gagawin ko? Tugon ni Iking na tila'y malamya ang tono nito. Sumunod ka sa akin. Lumakad si Buto at sumunod si Iking. Bumugad sa kanila ang malaking pintuan na kulay gold. Agarang binuksan ito ni Buto na siyang kinislap ng mata ni Iking na makita niya ang malaking kwarto na puno ng gitara. Ang pader nito ay gawa sa gold at pilak na kumikislap sa kanila. Nakadikit sa pader ang iba't ibang klase ng gitara na hindi pa nakikita ni Iking sa buong buhay niya dahil sa kakaibang anyo at kulay nito. Namangha si Iking sa kanyang nasilayan, ngunit sa malaking kwarto ay may nakatago pa palang panibagong pinto sa dulo nito. Kulay itim na pinto at sa labas pa lang ay mararamdaman mo ang aura na maitim na nakapanging labot. Tumaas ang balahibo ni Iking na nasa labas pa lamang ng pintuang itim. Naiiba ang pinto na ito sapagkat wala itong busol o doorknob kaya siya ay nagtataka. Pumunta sa harap si Buto sa maitim na pinto at may sinabing kanta na Espresso doornaba, abre hey, sagfawong tsutsikaw, abre hey, volihong, kay kafoy abre. Binalik lamang ang kanta na ito ng 3 beses ni Buto. Agarang bumukas ang pinto at lumabas ang malakas na hangin. Sa loob ng kwarto ay may isang kahon sa gitna. Malaki ito at sa kalayuan pa lang ay mararamdaman na ang itim na presensya. Nilapitan ni Buto ang kahon at binuksan ito. Sa loob ng kahon ay nandoon ang gitara na hinawakan ni Iking sa nung unang tagpo pa lang nila ni Buto, kung saan katabi niya ito sa loob ng ataol. Kinuha ni Buto ang gitara at ibinigay kay Iking at kumanta ng Tentokeles, tentakules, dugdug dureme, dugdug dureme. Biglang kumunot ang katawan ni Iking na tila isang matanda hanggang nawala ang balat ni Iking at naging isang kalansay. Yawa! Ano bang nangyari sa akin? Ba't magkatulad na tayo? Sigaw ni Iking kay Buto.
Ngunit hindi kalaunan ay dahan-dahang naglaho si Boto at sinabi kay Iking na, "Tapos na ang misyon ko. Nasa iyo ang kapalaran ng mundo. Mag-ingat ka bagong Vugox-gui." At nawala ng parang bula si Boto. 2 buwan na ang dumaan matapos nawala na parang bula si Boto. At iniwan si Iking sa lumulutang na bahay. Sa 2 buwan na iyon ay pinag-aralan ni Iking ang kapangyarihan na galing sa gitara at marami siyang natuklasan dito. Una ay ang nagiging kalansay siya pag ginamit ang gitara. Pangalawa ay may kapangyarihan ang gitara. Ang gitara ay pwede maging transportasyon sa himpapawid at sa dulo ng gitara. Kapag huhugutin ito, ay lalabas ang kakaibang espada na korteng nakahating buwan. At kapag pinatugtog ang gitara, ay magiging bato kung sino man ang nakakarinig neto. Kaya ay malayo siya sa pampublikong lipunan upang walang makarinig. Pangatlo, isang sumpa ang kapangyarihan ng gitara, gayon din ang katawan ni Iking. Kung mawawasak ang gitara, ay mamawasak rin ang katawan ni Iking. Isang araw ay umalis si Iking sa lumulutang na bahay at pumunta sa palengke upang kumain ito. Habang naglalakad ay naakit si Iking sa amoy ng pagkain sa isang restaurant. Pumasok si Iking sa restaurant at nag-order ng pagkain. Umupo si Iking sa upuan ng restaurant habang inaantay ang order nito. Habang nag-aantay ay narinig niya ang sigaw ng babae. "Tulong! May magnanakaw! Tulungan niyo ako!" Walang kibo si Iking hanggang dumating ang kanyang order na pagkain at kinain ito. "Huwag mo kong patayin! Maawa ka po, Manong!" Boses ng babae. Napatayo si Iking at agarang inilabas ang kanyang gitara. Nilapag niya ang gitara sa sahig at sinabing, "Transportasyong lupando o pando," at lumutang ang gitara. Tumalon si Iking sa ibabaw ng gitara at agarang lumipad ito na tilang sasakyan ng isang mangkukulam. Sinundan ni Iking ang boses ng babae habang nakasakay sa kanyang gitara sa himpapawid. "Ano bang kailangan mo sa akin na? Kunin mo ng lahat sa akin at umalis ka na. Kunin mo na itong bag ko, oh. Huwag mo lang akong saktan." Iyak ng isang babae na naka-uniforme ng nursing. "Aba, Miss Flawless, hindi naman tumasakit. Paisa lang. Pakadamot mo naman, Miss Flawless." Sabay hawak ng kamay sa babae. Ngunit nilalabanan ng babae ang lakas ng lalaki na naka-helmet. Hahalikan na sana ng lalaki, ngunit sinipa ito ng babae sa pribadong parte ng lalaki. "Aray!" Napayuko sa sakit ang lalaki. Agad na tumakbo ang babae, ngunit naabutan ito ng lalaki at sinuntok sa tagiliran. Nahilo ang babae at nawalan ng balanse ang kanyang pagtayo. "Kung ayaw mo rin diyang ibibigay, buwas, papatayin na lang kita," sabi ng lalaking naka-helmet, sabay abot ng bakal na matulis at mahaba sa kanyang kamay. Tinutok ng lalaking naka-helmet ang bakal at dahan-dahang inangat ang kamay, sabay hampas. Ngunit hindi ito nagwagi sapagkat nasagip ito ng kamay ni Iking. Kamay? Kalansay?" Nanginginig na tunog ng lalaking naka-helmet na dahan-dahang binitawan ang hawak na bakal
na balak niyang ihampas sa babae. Kahit nga ako bro, na-surprise sa katawan ko. Biro ni Iking habang pinutol niya ang bakal ng isang kamay lang. Nawalan ng malay ang babae dahil sa natunghayan. Kinuha ang baril galing sa maliit na bag ng lalaking naka-helmet. Mamamatay ka na, pangit na kalansay! Tugs, tugs, tugs. 3 putok na bala ang naitama ng lalaking naka-helmet kay Iking. Ngunit sa bilis ni Iking gamit ang gitara niyang transportasyon ay agarang naiwasan niya ito. Anong sabi mo? Pangit na kalansay? Gusto mo bang mawalan ng kalansay, ha? Tumakbo ka na hanggat may oras ka pa. Kasi kapag pinunot ko ito, kapag hinugot ko na ang espada ko, mauubos ko ang katawan mo kakalablab at maiiwan na lang ang kalansay mo. Kalansay ng manyakis? Hindi na masama. Ilalagay ko yung kalansay mo sa koleksyon ko. Ititikit ko sa pader. Tugon ni Iking habang sinusundot ang kamay nito sa kanyang ilong. Huwag ako boy. Tugon ng lalaking naka-helmet. Hinugot ni Iking ang espada. Biglang dumilim ang paligid. Nangangapay sa dilim ang lalaking naka-helmet. Ito ang hiling mo, di ba? Pues, ibibigay ko sa'yo. Tinig na boses ni Iking. Hindi pa nagtatlong segundo ay nawalan ang katawan ng lalaking naka-helmet at kalansay na lang ang natira. Ni hindi man lang kumibo ang lalaking naka-helmet dahil sa bilis ng pangyayari. Hindi ko pala nasabi sa iyo, boy helmet. Ginagawa kong bato lahat ng koleksyon ko, kaya magiging buhay ka na parang patay na nakadikit sa pader ko. Nagising na lang ang babaeng na helmet na lang ang kanyang nakita sa kanyang harapan na may dugo. Takot na takot ito at agad itong tumakbo ng tumakbo. Ginamit ni Iking ang kanyang kapangyarihan sa may api at nangangailangan ng tulong. Ngunit karamihan sa mga nang-aabuso sa may api ay agarang pinapatay ni Iking na walang alinlangan. Umaabot sa 100 tao ang kanyang napapatay at dinidikit ang batong katawan ng kriminal sa pader bilang koleksyon. Dahil sa tulong ni Iking na mapuksa ang mga kriminal sa lipunan, ay tinawag na siyang Vugox Quitter. Naging sikat siya sa buong Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Dahil sa kasikatan ni Iking ay naalarma ang natutulog na demonyo sa ilalim ng sementeryo sa Larojas, Maramak, Bukidnon. Nagising ang hindi dapat magising. Sa wakas, dumating na ang kinahihintay ko. Vugox Quitter, humandak ka. Tugon ni Totski Trinticles na nakahigang dilat ang mata sa isang ataol ilalim sa bulkan ng Barrio Larojas, Maramak, Bukidnon. Umulan ng malakas sa Barrio Larojas at pumutok ang bulkang Taol. Naging abnormal sa mga mata ng mga mamayan ang pangyayari na ito na hindi nila inaasahan ang pagiging aktibo ng bulkan. Aba, hindi ko inaakalang puputok ang bulkan ng Taol, sabi ng tendera ng itlogan sa kilid ng kalsada. Oo nga, akala ko ba hindi yan aktibo? Tugon ng lalaking bumibili ng itlog sa tindera. Mga mamamayan sa Barangay Larojas, Carlos,
Dahil sa hindi inaasahang pagputok ng Bulkang Taal, mamaya ay nirarapat na pumunta kayo sa evacuation center. Agarang pumunta sa evacuation center, sabi ng lalaking nakasakay sa emergency car. Biglang humaririt sa daan ng emergency car yung sasakyan. Lumipad ito sa himpapawid at bumagsak sa lupa kasabay ang pagsabog nito. Lahat ng residente ay hindi makapaniwala sa nangyari. Sino may gawa nun? Paglingon ng tao sa daan, ay nakita nila ang malahiganteng tao. Umaapoy ang ulo nito. Kulay itim ang apoy at ang kanyang katawan ay kalansay. May dala-dala itong mikropono. Kakaiba ang mikropono nito sapagkat umaapoy rin ito ng maitim. Dahan-dahang nilapit ito sa kanyang bibig at sinabing, "Ako, si Totski Trinsicles. Kayo mga unggoy, dito sa lupa, ilabas niyo sa akin si Vogox Gwitter." Bigla itong kumanta ng parum, parum, tindikom, flying, tindikom, escape, escape, liparin, mowing, lapo. Biglang umangat ang mga sasakyan, mga kagamitan, bahay at kung ano-ano pa sa paligid nito maliban sa tao. Ten 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 ten. Malakas na sambit ni Totski Trinsicles na ang tono ay pakanta. Lahat ng mga kagamitan na lumulutang ay tila puppet na pinapasunod ni Totski ang galaw nito. Dumapo ang mga mabibigat na lumulutang na mga bagay sa mga taong nakapaligid nito na ibig patayin kung sino man ang nakaharang sa dinadaanan ni Totski. Ah! Sigawan ng mga tao sa sobrang takot nito. Ah! Ah! Iyak ng batang paslit. Napuno ng ingay ng iyak ang kapaligiran habang nilalabanan ang kanilang buhay. Maraming dugo ang nagtalsikan sa daan kasabay ng pagputok ng bulkan at ang lava nito na dumadapo sa baryo La Rojas na patungo sa Don Carlos. Ang pagsira rin ng istruktura nito sa baryo ay umaalingasaw dahil sa kapangyarihan ni Totski. Kahit isang tao ay walang nakaligtas, lahat ay namatay. Sinubukang patayin ni Trinsicles gamit ang sandata ng buong nayon, ngunit walang isa ang nakapatumba nito. Nadagdagan lang ang kanyang napatay dahil sa sobrang takot ng mga residente ay nilagyan ng malaking pader ang La Rojas gamit ang makabagong materyales at teknolohiya. Ngunit temporaryo lamang ito sapagkat hindi kakayanin ng mahabang panahon ang nilagay na pader sa buong Don Carlos patungong La Rojas. Dahil dito ay naging usapan na ito sa buong bansa at naibalita sa iba't ibang istasyon. Habang nililinis ang mga koleksyon na katawan na nakadikit sa pader ni Vogox Gwitter, ay narinig niya ang balita na papapatungkol sa baryo La Rojas. Nakita niya ang walang awang pagpatay ni Totski Trinsicles sa buong mamamayan ng baryo. Nawalan siya ng interes at pinabayaang naka-on lang ang telebisyong habang papunta sa kusina dahil sa pagprepara ng noodles. Hinigop ni Vogox ang sabaw at sarap na sarap ito hanggang marinig ang balita na boses ni Totski na nagsasabi na,
Papatayin ko ang lahat ng tao dito sa buong bansa. Nasaan ba yung inutil na Vugox na yan? Ha 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 ha. Hamon ni Tutski na agarang pinatay ang record. Nandilim ang paningin ni Buto hanggang humihigop ng mainit na sabaw. Kung papatayin mo ang mga tao sa buong bansa, aba, may problema ako dyan. Mawawalan na ako ng koleksyon. Putang ina mo ka. Feeling gangsta. Na itim na kandila. Humanda ka sa akin. Tugon ni Iking habang humihigop ng sabaw. Sa himpapawid ay nakasakay si Vugox Guiter sa kanyang gitara. Nakatayo habang humihigop ng sabaw at inubos ito. Nasa himpapawid ito sa Barrio La Rojas. Sa itaas ay kitang-kita niya si Tutski Tricycles na lumulubog sa lava ng bulkang Taul na parang nasa sauna. Aba-aba, ang itim na kandila ay may oras pang maligo. Inangat ni Vugox ang kanyang mangkok at binato ng malakas kay Tutski. Sa sobrang bilis ng pagbato, hindi man lang umabot ng segundo ay direktang nasapol ang ulo ni Tutski na kinabasag ng mangkok. Lumingon si Tutski sa itaas kung saan galing ang pagbato. Patay ka sa akin! Galit na sigaw nito kay Iking na kalma lang ang kanyang gitarang transportasyon. Nilabas ni Tutski Tricycles ang kanyang mikropono at agarang kumanta na Moshe, Moshe, Trencocoles, Resengan, what up? Lumutang ang malaking bato sa kapaligiran at hinapol nito si Iking na nais tamaan. Pinatugtog ni Iking ang kanyang gitara at tilang naging abo ang bato na papalapit sa kanya. Para matapos lahat ng to, ay sumuko ka na lang. Papatayin ko ang mga tao dito sa mundo. Ngunit, uunahin mo na kita. Sigaw ni Tutski. Hiniwa ni Tutski ang kanyang tiyan sa gitna. Hiniwa niya ito mula dibdib hanggang pusod. Walang dugong umagos maliban sa maitim na likido galing sa katawan nito. Gamit ang kanyang kamay, ay pinasok niya ang kanyang kamay sa mahiwa. Paglabas ng kanyang kamay galing sa kanyang katawan, ay nakita ni Iking ang malaki at gintong mikropono galing sa loob ng katawan ni Tutski. Humanda ka. Galit na tono ni Tutski. Sa malayuan, ay makikita na talaga ang itim na aura na galing sa mikropono. Biglang umiba ang ihip ng hangin, kumukulo ang mga apoy sa paligid sa kanila. Nag-ibang anyo si Tutski. Nagkaroon ng pangil na kulay dilaw ang kanyang mukha at lumaki ang kanyang katawan na tila abnormal ang bilis ng paglaki nito. Galit na tono na boses nito. Kasabay ng kanyang pagsigaw ay tumubo ang kanyang sungay at lumabas ang kanyang buntot. Hams boto, hams lansay gal boto, heres boto, kwete. Ang katawan ni Iking na tila kalansay ay nagkaroon ng asul na apoy nito sa buong katawan. Ang gitara ay nag-ibang anyo, naging gawa ito sa buto. Makikita sa malayuan ang malakas na aura ng magkatunggili. Hindi ko papayagan ang gusto mong mangyari. Tutski, ikaw ang mauunang matulog sa ataol. Kalma na pagkasabi ni Iking. Makikita sa kanilang mukha ang kani-kanilang motibo. Sumigaw si Tutski ng hangkug. Sumigaw rin si Iking ng Ultra Gueter Buta! Ang kapangyarihan ng dalawa ay bumato sa isa't isa. Ng buong lakas silang naglaban.
Sa humigit 2 oras na nakalipas ay naging abo ang Barangay La Rojas. Binabalutan ng itim na usok ang buong lugar. Ang kaninang labis na ingay dulot ng labanan ng dalawang makapangyarihan ay napalitan ng katahimikan. Dumating ang mga pulis na taga-responde. Nakita nila ang isang itim na ataol. Binuksan nila ito at sa loob nito ay may nakitang katawan ng isang lalaki na nakahigang patalikod. "Sir, negative! Wala na po kaming taong nakita maliban dyan," tugon ng pulis.